Kung lagi kang mabait, ikaw ang unang nawawalan ng respeto. Alam mo ba na maraming tao ang hindi naman talaga nire-respeto ang sobrang bait? Hindi ito tungkol sa pagiging masama o toxic, pero tungkol ito sa isang psychological truth na madalas hindi sinasabi ng direkta. Kapag palagi kang good boy, unti-unti kang nawawalan ng authority sa mata ng ibang tao. Sa psychology, may tinatawag na over-accommodation behavior. Ito yung ugali ng isang tao na laging nagpapasunod, laging nagbibigay, laging umoo, kahit hindi na siya comfortable. Sa una, maganda ang tingin sa'yo ng mga tao. Mabait ka, madaling lapitan, walang gulo. Pero habang tumatagal, may nangyayari. Unti-unti nasasanay ang mga tao na ikaw lagi ang mag-a-adjust, ikaw lagi ang magbibigay, ikaw lagi ang magpaparaya. Hanggang sa dumating sa point na hindi ka na nila tinitingnan bilang equal, kundi bilang option. Ang masakit ang katotohanan na ito. Hindi lahat ng kabaitan nire-respeto. Minsan inaabuso pa. May psychological principle din na tinatawag na social value perception. Sa madaling salita, ang mga tao ay mas nagre-respeto sa mga taong marunong mag-set ng boundaries. Hindi sa mga taong laging available. Hindi sa mga taong laging yes lang ng yes. Kaya kung napapansin mo na parang hindi ka na masyadong pinapansin o parang binabaliwala ka na ng iba kahit ginagawa mo naman lahat para maging mabait, hindi agad ibig sabihin na may mali sa'yo bilang tao. Pero posibleng may mali sa pattern ng behavior mo. Kasi ang totoong respeto, hindi siya binibigay dahil mabait ka lang. Binibigay siya kapag may balance ka. Kabaitan na may kasamang limitasyon. Pagmamalasakit na may kasamang self-respect. Pagbibigay, pero hindi pagsasakripisyo ng sarili mong value. Dito papasok ang tanong na dapat mong sagutin sa sarili mo. Bakit parang mas mahalaga pa sa akin na magustuhan ako ng lahat kaysa respetuhin ako ng tama? Sa video na ito, umi-explain natin ang psychology sa likod ng pagiging too good boy. Paano nito naapektuhan ang tingin sa'yo ng ibang tao? As kung paano mo unti-unting mababago ang mindset mo para hindi ka inaabuso without becoming a bad person. Dahil tandaan mo ito, hindi mo kailangang maging masama para matuto kang magpahalaga sa sarili mo. Sign number 1, ikaw na laging yes kahit ubos ka na. Ito ang pinakaunang warning sign na madalas hindi napapansin ng mga taong sobrang good boy. Oh, too nice. Kapag napapansin mo na kahit pagod ka na, kahit stressed ka na, kahit wala ka ng energy, kahit gusto mo na munang magpahinga, automatic pa rin ang oo mo sa ibang tao. Ibig sabihin may pattern ka ng people-pleasing behavior na unti-unting kumakain sa sarili mong limit. Sa psychology, ito ay konektado sa tinatawag na approval-seeking behavior o people-pleasing tendency. Madalas ang root nito ay hindi dahil mabait ka lang talaga, kundi dahil may subconscious fear ka na baka hindi ka magustuhan, baka ma-reject ka, baka isipin ng iba na masama ka, o baka mawalan ka ng connection sa tao. Kaya kahit labag na sa oras mo, sa tulog mo, sa pahinga mo, at sa mental health mo, sige ka pa rin. Okay lang, kaya ko pa, sige na. Pero dito, nagsisimula ang isang invisible problem. Habang palagi kang available, habang palagi kang yes, habang palagi kang nag-a-adjust unti-unti, ring nagbabago ang perception ng mga tao sa'yo. Hindi ka na nila nakikita bilang taong may limitasyon. Nakikita ka na nilang laging available option. At ang mas malala, hindi ito sinasadya ng mga tao sa una. Natural lang sa human behavior na kung ano ang laging binibigay, dun sila masasanay. Kaya kung lagi kang nagbibigay ng oras mo, iisipin nila na laging libre ang oras mo. Kung lagi kang tumutulong kahit hindi na kaya, iisipin nila na kaya mo pa rin lagi. Kung lagi kang pumapayag, iisipin nila na wala kang boundaries. Hanggang sa dumating ka sa point na ikaw na lang ang nauubos. Physically pagod ka na, mentally drained ka na, pero emotionally pressured ka pa rin na mag-yes kasi ayaw mong may ma-disappoint. Yung reason ang pinakadelikadong part. Kapag nasanay ang tao na lagi kang oo, hindi na nila nakikita ang effort mo. Normal na lang siya para sa kanila. Kaya kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka pa ka-supportive, kahit gaano ka pa ka-generous, unti-unti, nawawala ang sense of respect sa boundaries mo dahil wala ka ng boundaries na pinapakita. Sa psychology, ang mga taong may strong boundaries ay mas nagkakaroon ng perceived value. Hindi dahil sila ay mas mabait kundi dahil may limit sila. May self-respect sila na nagsiset ng invisible rule. Ito lang ang kaya ko at ito ang hindi ko kayang lampasan. Kaya ang tanong na dapat mong i-reflect ngayon ay hindi, bakit ang daming humihingi sa akin, kundi, bakit hindi ako marunong humindi kahit ubos na ako? Kasi ang no ay hindi kawalan ng kabaitan. Ang no ay protection.
Protection ng oras mo, protection ng energy mo, protection ng mental health mo, at higit sa lahat, protection ng respeto mo sa sarili mo. Dahil kapag wala kang limit, hindi lang katawan mo ang mapapagod, pati tingin ng ibang tao sa'yo. Unti-unting mawawala ang weight ng respeto. At tandaan mo ito, hindi ka obligado maging available sa lahat ng tao para lang mapatunayan na mabuti kang tao. Sign number 2, ikaw na lang ang laging naiintindihan pero hindi na nirerespeto. Ito yung isa sa pinakamasakit na sign na hindi agad napapansin ng mga taong sobrang good boy mindset. Kapag napapansin mo na palagi ka na lang nauunawaan pero hindi ka na talaga pinapahalagahan, ibig sabihin may imbalance na sa kung paano ka tinitingnan ng ibang tao. Sa umpisa, maganda siya pakinggan. Intindihin mo na lang siya. Okay lang yan. Mabait naman siya. Alam ko kaya niya yan, matatag naman siya. Pero habang tumatagal may nag-iiba sa pattern. Hindi ka na tinatanong kung okay ka pa ba talaga. Hindi ka na kinoconsider kung pagod ka na. Hindi ka na binibigyan ng space para tumanggi. Dahil sa isip nila kaya mo naman kasi. At dito pumapasok ang isang psychological concept na tinatawag na emotional over-reliability. Ito yung state kung saan masyado kang nagiging safe person para sa iba. Ikaw lagi ang takbuhan. Ikaw lagi ang ready umintindi. Ikaw lagi ang hindi nagre-reklamo. Sa una, respeto ang tingin ng mga tao diyan. Pero kapag nasobrahan, nagiging expectation na siya. Hanggang sa dumating sa point na hindi ka na nila tinitingnan bilang taong may sariling limitasyon, kundi parang emotional support system na laging available. At masakit ang truth dito, kapag palagi kang naiintindihan, minsan ibig sabihin nun, hindi ka na nila sineseryoso. Kasi ang totoong respeto hindi lang puro understanding. Ang respeto may kasamang boundaries, may kasamang consideration, may kasamang pag-iisip na baka hindi na kaya nito o baka kailangan din niya ng space. Pero kung ikaw ang klase ng tao na laging naunawaan pero hindi na tinutulungan mag-set ng limit, unti-unti kang napupunta sa role na giver lang. Ikaw yung laging nagbibigay ng pasensya. Ikaw yung laging nagbibigay ng time. Ikaw yung laging nagbibigay ng effort. Pero kapag ikaw na ang may kailangan, biglang nagiging normal na lang na okay lang yan, kaya mo yan. Doon nagsisimula ang emotional imbalance. Kasi hindi ka na nila tinitingnan bilang equal, kundi parang resilient na tao na kahit ano kaya mong dalhin. Pero hindi naman totoo yun palagi. May hangganan din ang emotional energy mo. May limit din ang understanding mo. May araw din na mapapagod ka, maubos ka, at gusto mo rin sana na ikaw naman ang intindihin. Pero dahil nasanay ang paligid mo na ikaw lagi ang strong at understanding, hindi na nila napapansin kapag ikaw na yung unti-unting nauubos. Dito dapat ka magising sa isang mahalagang realization. Hindi sapat na naiintindihan ka lang ng mga tao kung hindi ka naman nila nire-respetong. May limit ka rin. Yun na yung siya number 3. Ikaw na lang ang ginugunita kapag may kailangan sila. Ito ang pinakadelikadong sign ng pagiging too good boy sa psychology. Kapag napapansin mo na bigla ka lang nila, naalala kapag may kailangan sila pero kapag ikaw na ang may kailangan, parang wala kang makuhang tao. Ibig sabihin, hindi ka na tinitingnan bilang equal connection, kundi resource na lang. Sa umpisa, hindi siya halata. May tatawag sa'yo, bro, pabor naman. Pre, kailangan ko tulong mo. Uy, ikaw lang kaya makakatulong dito. Siyempre ikaw mabait ka, tumutulong ka agad. Wala kang iniisip na kapalit. Feeling mo normal lang ang pagiging helpful. Pero habang tumatagal, mapapansin mo ang pattern. Hindi ka na kinukumusta kung okay ka ba. Hindi ka na niyayaya kung wala silang kailangan. Hindi ka na inaalala kapag tahimik ka. Pero biglang active sila ulit kapag may problema sila, kapag kailangan nila ng advice, pera, tulong, oras or emotional support. At dito pumapasok ang isang psychological concept na tinatawag na transactional relationships. Sa ganitong dynamic, ang connection ay hindi na based sa mutual care, kundi based sa what can I get from you. At kung palagi kang nagbibigay kahit walang balik, ikaw ang unang mapupunta sa role na default helper. Hindi ka na kaibigan sa mata nila. Ikaw na yung go-to person kapag walang choice. Masakit pakinggan pero ito ang reality. Ang sobrang kabaitan na walang boundaries, unti-unting nagiging convenience para sa ibang tao. Kasi ang utak ng tao natural na nag-a-adapt. Kung saan madali, doon sila pupunta. Kung saan laging may makukuha, doon sila babalik. Pero hindi nila iniisip kung nauubos ka na. Hindi nila napapansin kung ikaw pa rin ba ay may sariling problema. Kasi sa perception nila kaya mo naman lagi. Kaya mo tumulong. Kaya mo umintindi. Kaya mo mag-adjust.
Hanggang sa dumating ka sa point na pag ikaw naman ang may problema, tahimik ang paligid mo. Walang nag-a-ask, walang nagre-reach out, walang nag-o-offer ng help. Doon mo marirealize ang isang painful truth. Hindi ka pala important connection mo, isa ka lang palang backup option. Kaya kung ganito na ang pattern, hindi solution ang magbigay pa ng magbigay. Yung solution ay matutong mag-pause, matutong mag-delay ng response, matutong magsabi ng hindi ako available, matutong obserbahan kung sino ang nandyan kahit wala silang kailangan. Dahil ang totoong tao na may value ka sa kanila, hindi ka lang nila naaalala kapag convenient. Naaalala ka nila kahit wala silang kailangan. Kaya tanungin mo sarili mo ngayon, kung titigil ako magbigay ngayon, may matitira pa bang tao sa paligid ko? Kasi doon mo makikita kung sino ang totoo at kung sino lang ang sanay sa kabaitan mo. Sign number 4, ikaw lang ang laging nag-a-adjust, pero sila hindi kailanman nagbabago para sa'yo. Ito ang last and pinaka-deep na sign ng pagiging too good boy na madalas hindi napapansin hanggat hindi ka na nauubos. Kapag napapansin mo na sa lahat ng relasyon mo, kaibigan, pamilya, ka-work, o kahit sa mga taong close ka, ikaw na lang lagi ang nag-a-adjust. Ikaw na lang lagi ang nag-aangkop. Ikaw na lang lagi ang nagbabago ng schedule, ugali, o decision para lang mag-work yung connection. Ibig sabihin may imbalance na sa respect. Sa una parang normal lang. Okay lang, ako na mag-a-adjust. Walang problema, kaya ko naman. Sige na, para walang gulo. Pero habang tumatagal, unti-unti mong hindi napapansin na ikaw na pala ang laging gumagawa ng effort para magstay ang connection. Sila, nasanay na hindi na nila kailangang mag-adjust para sa'yo. Dito pumapasok ang isang psychological concept na tinatawag na asymmetrical effort dynamic. Ibig sabihin hindi pantay ang binibigay na effort ng dalawang side. Isa ang laging nagko-compromise, habang yung isa ay comfortably lang sa kung ano ang meron. At ang pinaka-dangerous part nito, kapag matagal na siyang nangyayari, nagiging normal siya sa mata ng ibang tao. Hindi na nila nakikita na effort pala yun. Iniisip na lang nila na ganyan naman talaga siya. Kaya niya naman. Yan, wala naman siyang problema doon. Pero sa loob mo, unti-unti kang napapagod. Kasi bawat adjust mo, may kapalit na emotional cost. Oras mo na hindi mo na nababalik, energy mo na nauubos, peace of mind mo na nasisira, at self-respect mo na unti-unting kumukupas. Hanggang sa dumating ka sa point na hindi mo na alam kung kailan ka huling pinili. Kasi sa lahat ng decisions, ikaw lagi yung sumusunod. Sa lahat ng plans, ikaw lagi yung nag-a-adjust. Sa lahat ng misunderstanding, ikaw lagi yung unang bumababa ng pride. At ito ang masakit na realization. Kapag palagi kang ikaw ang nag-a-adjust, unti-unti kang nawawala sa sarili mong buhay. Dahil ang buhay mo umiikot na lang sa kung ano ang comfortable para sa iba, hindi para sa'yo. Sa psychology, ang healthy relationships ay hindi laging 50-50 per moment, pero dapat balanced over time. May panahon na ikaw ang mag-a-adjust, may panahon na sila rin. Pero kung consistent na ikaw lang ang gumagalaw, ikaw lang ang nagbabago, ikaw lang ang nagpaparaya, hindi na yan healthy dynamic. Yan ay self-abandonment disguised as kindness. Unang mas malala, maraming good boy. Hindi napapansin na unti-unti na pala nilang binibigay lahat ng control sa ibang tao hanggang sa wala na silang sariling say sa buhay nila. Kaya kailangan mong itanong sa sarili mo, kung titigil akong mag-adjust ngayon, mananatili pa ba sila? Kasi kung hindi, ibig sabihin hindi ka nila pinipili dahil sa kung sino ka talaga, kundi dahil sa kung gaano ka ka-flexible sa kanila. And doon mo makikita ang tunay na value ng boundaries. Kaya kung napanood mo hanggang dito, gusto kong maintindihan mo ito ng mabuti. Hindi masama maging mabait, hindi masama tumulong, hindi masama umintindi ng ibang tao, pero may hangganan ng lahat. Kasi kapag sobra ka ng good boy, unti-unti mong binibigay yung bagay na dapat ikaw mismo ang nagpo-protect yung oras mo, energy mo, peace of mind mo, at respeto mo sa sarili mo. At tandaan mo ito, hindi ka pinanganak para maging laging convenient sa ibang tao. May value ka kahit hindi ka laging available. May worth ka kahit hindi ka laging oo. And may respect ka na dapat nagsisimula sa sarili mo. Kasi sa huli, ang mga taong tama para sa'yo, hindi sila matatakot sa boundaries mo. Sila pa yung mas magre-respeto sa'yo dahil marunong kang mag-limit. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mo lang siya i-like or i-share. I-apply mo siya sa buhay mo. Dahil ang pagbabago hindi nagsisimula sa pag-intindi lang. Nagsisimula ito sa pag-hindi mo na sa mga bagay na unti-unti kang nauubos.